Sa sobrang daming isla dito sa Pilipinas, ngayon napadpad naman ako dito sa dulong hilagang bahagi ng Pilipinas at samahan niyo ako explore ang Itbayat Island, the last inhabited island in the Philippines. Bigla ko lang talagang naisipang pumunta ng Itbayat kasi sayang naman na nandito na tayo sa Batanes kung hindi pa tayo pupunta dito. Tsaka ko lang nalaman na wala palang biyahe ang lansya. Kaya naisipan kong mag-eroplano na lang. 3 planes din pala yung bumabiyahe dito. At 15 minutes lang ay mararating mo na ang Itbayat. 6-seater lang din ito at halos 3,300 din ang inabot ng one-way ticket flight ko para lang makarating dito sa Itbayat. First time ko rin palang sumakay ng ganito kaliit na eroplano. Akala ko nakakatakot. Pero dahil maganda naman ang panahon, wala akong naramdaman. Para ka lang din nagpaparagliding sa Himpapawid. Sa malayo pa lang ay kita na agad ang isla na bubungad sa atin. Sino mag-aakala na nandito na ako sa dulo ng Pilipinas? At kung may budget naman ay mas mainam kung mag-take na lang kayo ng plane kasi halos 3 hours din yung aabutin ng bangka. Hindi mo pa sure kasi minsan kailangan mo pang maghintay para lang mapuno ito. So minsan umaabot pa ng 5 oras para lang makarating dito sa Itbayat. Narating na namin ang Itbayat Airport. Napakaliit lang nito at ito na ata yung pinakamaliit na airport na napuntahan ko. At medyo magkakalayo rin pala ang mga lugar dito. Touchdown Itbayat Airport. Grabe, parang huminga lang ako. 15 minutes nandito na tayo. Yan, imimit ko lang yung guide ko ngayon and let's see. Hello! Halos 20 minutes lang din ang pagitan ng mga atraksyon at wala ring signal. Kaya hindi ko rin marirecommend na i-DIY ang lugar. Mas mainam na mag-hire na lang kayo ng mga local guides. Wow! Grabe, pagdating namin dito, bumungad na yung mga cliff. So dito pala sa Itbayat, nagkalat yung mga ganitong cliff. And nararamdaman ko dito na kahit mainit ngayon, ibang-iba yung vibe ng weather. Tapos mas malamig siya compare kapag nasa ibang panig ka ng Pilipinas. Sobrang raw lang dito, as in, walang ibang tao. So mag-explore pa kami around the area. Tingnan naman natin kung kamusta ba yung buhay ng mga locals dito. Kaya kulay pula yung lupa namin is uplifted yung isla. So medyo siya, rich in iron yung lupa niya. So kaya may makikita tayo mga red soil. Pansin nyo, yung lahat ng lupa ng Itbayat is more on red soil. Ito yung ginagawa naming yung paso, yung parang flower vase. So punta lang kami dito sa Torongan Cliff. Medyo liblib pala yung mga papunta dito and sobrang isolated talaga niya. Fortunately, hindi na natin siya pwedeng babain ngayon dahil nga nagkaroon ng earthquake dito na nasira na yung cliff, which is very sikat siyang spot before. Pero nagulat ako kasi very historic pala tong lugar na to dahil maraming butong natagpuan dito before nung sinaunang panahon dahil ibig sabihin may mga nanirahan dito noon kasi yung mga tao naghahanap sila ng pwedeng pagtaguan sa malakas na ulan. So I think dito sila nanirahan sa cliff. At ito yung tinatawag nating burial moons kung saan merong yung mga nanirahan before na Austronesian dito na sila nilagay, nilibing. So yun, tingnan natin tong Torongan Cliff. Medyo mahaba lang yung lakarin natin dito and yung mga bato matatalas siya. And buti na establish na nila tong daan. Ganda ng isla. Kuya, may tao doon? Wala. Panahon na wala pa teknolohiya, ang bundok daw na nasa harap natin ang nagiging basehan nila kung uulan o hindi sa araw na to. Kapag may ulap daw ang bumabalot sa isla, senyales na raw iyon ng pag-ulan. Ito naman ang tinatawag nilang Arios tree. Ginagamit din ito sa paggawa ng wine. Hangin dito, pati yung puno, nag-give up na rin. Hindi naman nag-give up kasi nakatayo pa rin siya. At parang mga ibatan dahil kahit na anong lakas ng bagyo, nakatayo pa rin siya. Ito na yung mismong tao ng Itbayat. Actually, doon lang ako nakastay. Sobrang lapit lang sa Lavender Lodge. Tapos yun yung munisipyo nila. Then may basketball court dito. And then yung mga tao doon naglalaro sila. Sabi ni Kuya, wala daw silang palengke dito. Parang meron na lang group chat ngayon. May focus na lang sa group chat. Then ka na lang, o order ka na lang kung sino sa kanila yung nag-post. Di-deliver na yan. Di-deliver. Social na ngayon. Dito sa bayan ng Itbayat, wala silang palengke. Pero meron silang mga
simple na tindahan kung saan nakalagay na kung available here 1 day old. Kung meron ba sila tinitindang isda, dito nang direct na dinideliver yung mga isda natin. Ano naman ito? Ayan. Ibig sabihin 1 day old, isang araw na daw yung isda. Ayan, 3 pieces 100, 1 pieces 40. Wow. Maulad na rin pala dito dahil may mga salon na rin. Ayan. Pwede ka magpa-reband. Magkano na nga ba yung presyo ng gasolina dito sa dulong bahagi ng Pilipinas? As of April, 130 yung presyo ng gas. Umaabot na ng 160 yung diesel. Actually, hindi naman siya ganun kalayo compare sa mainland, which is yun yung nagulat ako. Tapos ganito lang pala yung mga gasoline station nila dito. Pero may mga machine na rin sila. Gulat ako kasi ang daming bawang dito. Bawang pala yung main product nila dito. Kaya na-export din nila to sa ibang lugar. So yung daming tanim. Hello po, Nay. Tinatanggal niyo po yung balat ng mga bawang. Ay, hindi. Yung tangkay lang po. Dami rin pala sibuyas, no? Tsaka mais. Halo-halong ano. So sa ngayon, tinatanggalan ng ugat, tsaka nililinisan yan, tapos pinapatuyo pa sa araw. Kagaya po ng nandito, Okay. bago nila bebenta. So nag-aano na kayo ng supply bago magtag-ulan? Opo, nag-iimbak na. Ay, wala na talaga, no? Pag tag-ulan is may mga ano pa naman kami, pero pag dumaan sa amin yung bagyo, nasisira yung mga pananim. Tapos pahirapan pa yung biyahe ng bangka para magdala ng supply dito. I see. So doon kami na natututong mag-imbak ng pagkain para hindi kami gugutumin pagdating ng araw. Pag alas 8, bawal na lumabas yung mga teenager. Ganun sila kahigpit. 5? Pag mga 8. Tapos pag may namatay, 8, may bell. may bell din. Tsaka yung sunog, meron ding bell. May bell. Yung mabilis na tunog ng bell. Ng bell. Tapos rinig yun ng buong isla. Ay, ng buong town. Buong taon. Nagkaiba ng port ngayon tsaka yung old port namin is yung port dito is nakakaba yan. Ba yung mga kargamento galing sa bangka, diretso na yan sa mga mga truck tsaka yung mga pasahero diretso na sa mga train. Nagsimula ito 2010. Since itong Itbayat nga is surrounded by cliff, halos lahat ng mga port dito ginawa nila ng kalsada. I think dito sa Itbayat wala silang mga beach na may mga shore. Kasi kadalasan sa kanila is surrounded by cliff nga, and dahil din doon matataas yung mga alon natin, and yun, ganito katarik yung daan papunta dito sa port sa lakas ng alon natin, at ang hirap kasi kailangan pa nilang hilahin yung mga bangka paakyat dito, at ganito siya kataas kung magbabike tayo mga 20 grade. Ganito yung itsura ng mga port nila dito sa Itbayat. Kung titingnan nyo, sobrang steep ng mga daan, and umaabot nga siya around maybe 20 gradient kung titingnan mo yung angle. At para mabiyahe nila yung mga isda papunta sa taas, kailangan nilang hilahin ito. At dito na rin papasok yung bayanihan. At sobrang struggle din kasi sobrang steep para lang makarating yung mga isda papunta sa bayan. Pinuntahan din namin ang ilan sa mga ports na nagkalat dito. Marami pa silang atraksyon dito, gaya ng Noah's Ark, kung saan magandang tumambay habang sunset. Wow! Ang ganda pala! Ito na rin yun. Lakas ng alon, no? Wow! Ay, wow! Dito pala yung highlight, no? Grabe, Noah's Ark. Hangin. Yan. Meron daw ikakasal ngayon sa dinala ko ni Kuya. Kilala mo ba yung ikakasal, Tapos Kuya? si Filomeno Si ano? Garcia. Si Tito Pilomono Garcia. Filomeno. Pilomeno? Ah. Tito, sabihin ko, Tito, ang tagal na naming di nagkita. Paano ko sabihin, Tito, ang tagal na naming di nagkita. Nating hindi nagkita. Nainun tana dimichita. Nanoy tana... Nainun. Nainun? Nainun tana Nainun dimichita. tana Dimichita. Dimichita.
Nainum Tana Nainun Nainun Tana Tana Dimichita. Dimichita. Yeah. Nainum Tana Dimichita. Tito, Nainum Tana Dimichita. Ngayon lang ako nakakita na kapag may kinasal, invited buong bayan. At dito sa Itbayat mismo, sobrang haba ng pila dahil kapag kinasal pala dito, yun nga invited. Kasi yun, ganito haba yung pila. Ay, arisyawan. Ilang pamilya yan, kuya? Ayan, kanya-kanyang balot. Bango nung daon. Kayo din po nagbalot. Kayo din po nagbalot. Naka-ready na pala siya, no? Nung kinasal po ba kayo, ganito rin? Ay, ganyan. Lahat kami ganyan. Buong barangay din po? Ay, buong bayan? Opo. Buong bayan, pakainin mo. Ayan, ito yung tinatawag nilang bunong and nakalagay na siya sa mismong dahon. Tapos, iaabot na lang sa amin. Kailangan naka-ready na yung plastic. Hi, hello po. Hello po. Diyos Mama Hens. Ate, nainit. Dimichita. Ay! Nainita na din chita. Yeah. Auntie! Auntie! And binigyan niya kami ng bunong. 2 baka ata yung kinatay nila para mapakain yung buong bayan. Nakuha natin sa handaan, which is yung traditional Tibatan food. So, bakit 3 yung binigay niya? Ito yung tinatawag nilang abata, dahon siya dito. And ang tawag sa meal is bunong. Tapos ito yung karne natin at saka meron din siyang baka. I think asin lang yung ingredients niya. Tapos ito na yung dinuguan. And then meron tayong kanin dito na made with turmeric. So, malasa siya. Hindi ko alam kung ano to, kung ito ba yung kanin. Ito yung sinasabi na gawa daw sa saging. Harap talaga pag libre. And yellow rice. Ngayon wala na akong ulam kasi kinain ko na siya. Simula na kami kumakyat. Daming baka dito, no? Nasa taas. 30 minutes walk. Nandito na kami. It's now 5:30 waiting for sunrise. Good morning from Itbayat. We woke up early to witness the sunrise. Ayan, papalabas na siya. So, pwede kayo umakyat doon. And then, bababa muna kami doon. Let's see. Wow. Kalmado pa yung ocean ngayon. Actually, kinain naman ng mga nakachinelas. Isa sa mga naging highlight ng trip ko dito ay ang Rapang Cliff. Ayun nga lang, kinakailangan yung magsimula ng maagas. 4 a.m. pumunta na kami dito at around 4:30 nagsimula na kami mag-trek. 30 minutes lang naman yung lalakarin para marating ito. Masasabi ko na sobrang worth it talaga siya. Lalo na kapag nakita mo na yung pag-angat ng araw. At iba sa feeling kapag alam mong nasa dulo ka na ng Pilipinas. Ilan lang din pala yung mga tao dito kasi sobrang hirap nga para makapunta dito. Kuya Ismael! Sama mo ako! Kuya Guide! Mabig Itbayat. Pagod ako. Marijat ako na. Mahirap din pala yung Ibatan. Sobrang ibang-iba siya sa Tagalog, no? Siguro kailangan ko pa mag 1 month dito para matuto. Tapos ng trek ay nag-empake na ako at bumiyahe na ng bangka papunta ng Basco. Hindi ko pa palampasing hindi subukang sumakay ng lansya. Dahil naubusan na rin ako ng plane ticket, wala na rin ako no choice. So laban na tayo. At okay naman daw ngayon dahil summer. At pagdating ng ibang months, grabe yung mga alon talaga dito. Buti na nga lang din, medyo na-establish na nila to. So, ayun, sumakay na ako ng bangka. At surprisingly, hindi naman ako nahilo kasi siguro, depende lang din talaga sa araw kung ano yung lakas ng alon. So, sunod na lang din ako dahil napakaganda ng naging journey ko dito. At halos 2 hours din kami nag-antay para lang makaalis yung bangka. Finally, nakabalik na ako ng Basco, Batanes. Sobrang worth it nung pagpunta ko dito sa Itbayat. At konti lang din yung nakakaranas ng mga ganitong experience.
Thankfully, kita ko at nasilayan ang ganda ng dulong hilagang bahagi ng Pilipinas. At iba pa rin kapag ikaw na mismo yung pumunta dito. So, lang, see you on my next adventure. Bye!